Isang mapagpalang araw nga po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si Charles Redroque and this is 2065 Daily Devotion. So ngayong araw nga po ay tatalakayin natin ay about sa Israel Civil War. And ang topic natin ngayong araw ay what is the message of the book of Judges. So ating pag-aaral ngayong araw ay matagpuan sa Judges chapter 20 verse 21. And nasabi ko rito ay nang magkagayoy, lumabas lahat ng mga anak ng Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba, at ang kapulungan ay nagtipon sa Panginoon gaya ng isang tao sa mispa, kabilang ang babae ng Gilad. Ang mga pinuno ng buong bayan, ang lahat ng ligi ng Israel ay humarap sa kapulungan ng bayan ng Diyos, na 400,000 lalaki na humahawak ng tabak. Nabilitaan ng mga anak ni Benjamin na umahon ang mga anak ng Israel sa Mispa, at sinabi ng mga anak ng Israel, sabihin ninyo sa amin kung paanong ang kasamaang ito ay nangyari. Ang Levita na asawa ng babaeng pinatay ay sumagot at kanyang sinabi, ako at ang aking asawang lingkod ay dumating sa Gibeon, masakop ng Benjamin, upang magpalipas ng gabi. So ang unang katuroan po natin ngayong araw ay about sa the book of Judges teaches that tolerating sin leads to tragedy. So sinasabi sa book of Judges na tinuturuan tayo na kapag tinotolerate natin ang mga maling gawain o ang mga makasalanan ng gawain, naglilid ito sa isang trahedya na mangyayari sa isang, hindi lamang sa isang tao kundi sa isang bayan na mismo. So kung patuloy natin tinotolerate ang isang bagay na alam naman natin na mali o alam naman natin na makasalanan para sa ating Panginoon, ay talagang patuloy lang na magdudulot ng trahedya sa ating buhay. Patuloy lang tayo maghihirap dahil sa pagtotolerate ng mga maling gawain sa ating kapwa-tao. So ang pangalaman po sa ating katuruan, the book of Judges ends with idolatry, violence, and war. So sinasabi, magtatapos daw ang book of Judges na sa may idolatry, ito ay yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at violence and war. Ito nga yung pagdigmaan at pakikipag-away sa mga kapwa natin tao na hindi naman ganito ang tinuro ng ating Panginoon. Ito nga ay isang makasalanan na tinutukoy ng ating Panginoon dahil ni isa dito ay hindi itinuro ng ating Panginoon. Dahil ang gusto lamang ng ating Panginoon ay magkaroon ng isang mapayapang buhay at magkaroon ng isang Diyos, at siya lamang ang dapat sinasamba natin at wala ng iba pa. So ang last naman po sa ating katuruan ay the book of Judges expresses a longing for a righteous king. So ito yung sinasabi ko na ini-express dito na dapat iisa lang ang dapat na sinasamba natin o isa lang dapat ang sinasampalataya natin na ating Panginoon, at ito ay yung righteous king natin na ating Panginoon sa Kristo, at wala nang iba pa. Hindi na dapat tayo maghahangad ng iba pang Diyos-Diyosan o hindi na tayo maghahanap pa ng ibang mga Diyos na namumuhay sa mundo ito, dahil ang tunay na Diyos natin ay yung righteous king, at ito ay ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang po, dito lang po ang dito ko.